Si Jenny Margarina, married at meron po akong isang anak. Presently po, dito po ako nagtatrabaho sa Philippine Technical College of Laguna. 3 years ago, matapos po yung aking pag-training, kaya almost 3 years na rin po ako nag-work dito. Ngayon, dito, malapit dito po kami nakatira ng aking asawa dahil dito po malapit sa trabaho, mas convenient at dito po kami nakabili ng aming bahay. Bakit ako pumasok sa PNTC? Simple lang. Dahil na-challenge ako. Kasi nung magpapa-clearance kami dun sa aming dean, sinabi sa amin na meron daw kami opportunity na pumunta na Japan. Then almost 2 rooms kami nag-exam nun. Then, parang na-excite ako na, parang napaka-imposible makapunta na Japan kasi ang naririnig ko lang lagi, Japayuki. Pero ako na simpleng nakapag-aral ng technical courses, makakapunta ng Japan, talagang na-excite ako. Kaya, pinursue ko talaga makapasok ng PNTC. Wala akong naging takot sa pagpasok ng PNTC. Buong-buo ang road ko sa pagpasok dito. Dahil una-una, meron akong mga kaibigan, kasabay na nakapasok dito. And then, yung background na narinig ko sa PNTC, wala akong narinig na masama noong mga panahon na yun. Dahil talagang pure pagtulong ang nakikita ko sa kanila. Dahil imagine mo, makakaalis ka nang wala ka man lang ginagastos. Talagang super, parang napaka-ganda ng naging image sa akin ng PNTC. Una-una, ang naging company ko sa Japan is Hitachi Chemicals. Then, ang product namin doon is prepreg. Doon sa gitna ng double-sided PCB, yung nagiging inductor, ang tawag doon ay prepreg. Yun yung aming in-inspect. Parang papel lang siya kung i-inspect namin. And then, ang naging buhay ko sa PNTC sa Japan, it's more on trabaho, gala, kain, at ipon. Kasi ang boss ko doon, ayaw niya kami masyadong pag-overtime dahil ang katwiran niya, kahit na magkaroon kami ng madaming pera, kung magtrabaho kami ng maigi, in the long run, magkakasakit kami. Kaya ang pinapayo niya sa amin, balance. Dapat while working, na-enjoy mo yung sahod mo, and then habang nagtatrabaho ka, nagkakaroon ka ng mga friends, at na-explore mo Japan. Ang naging buhay ko sa Japan, hindi siya ganun kadali. Madali siya dahil mabilis ang pera. Pero sa experience ko sa mga nakasama kong Japanese, napakahirap dahil may time na hindi ka iimikan ng iyong boss. Tapos lahat sila, kakampi sila dun sa pinaka-leader mo. Galit sila lahat sa'yo, pati yung mga kausap mo Pilipina, magagalit din sila. Pero in the time na naging okay na yung mood nila, susuyuin ka naman nila, tapos dadalhin ka sa iba't ibang lugar. And then, pakakainin ka. Pero, dahil nga nasanay ako sa kanila, ganun yung ugali nila, minahal namin sila na mga kasama ko. And then yun, masasabi ko lang na meron akong not madaling masagana pag sabihin mo comfortable buhay dahil una-una, nakabili kami ng bahay, hindi kami nangungupahan. Nakabili rin kami ng sasakyan, hindi mahirap mag-commute, nakabili kami ng motor, nakabili kami ng bike. Kumbaga, dahil dun sa mga naipon namin sa Japan, and then, yung mga bagay na gusto namin mabili is talagang ngayon, meron kami doon. Una-una kasi nung nasa Japan pa, nag-ipon kasi ako noon para sa parent ko. And then, nabigyan ko sila ng bahay. Then after doon, bumili kami ng paupahan para maging sufficient yung mga kinikita natin. Nakuha ko yun habang ako ay nagtatrabaho sa Japan dahil una-una, hindi ko lahat pinapadala yung pera. Ang ginawa ko noon, kailangan ko mag-ipon para makabili nung parang business. Dahil hindi ko naman kayang suportahan na habang buhay yung family ko at iniisip ko, kapag hindi ako nakapag-invest
mag-invest. Pagdating ko ng Pilipinas at wala na ako sa Japan, hindi ko na kaya silang bigyan ng pera. Kaya habang nasa Japan ako, nag-invest ako ng paupahan. Kaya nung pag-uwi ko, yun na ginagamit namin monthly. Then pagdating ko dito, dahil nasa paupahan, may natanggap ako medyo malaking pera, hindi ko nagastos yung ipon ko. Yun yung ginastos ko na panlibre sa family ko. And then hanggang ngayon, mayroon pa rin paupahan. Although may family na ako, nakakapagbigay pa rin ako sa pera. So dahil doon sa paupahan na yun. Doon sa mga bagong aplikante, huwag kayong matatakot pumasok dito sa PNPC. Lagi nyo lang iisipin na bata pa kayo, you must challenge yourself na gawin yung mga bagay na hindi nyo pa nagagawa. Dahil habang tumatanda tayo, naging parang limited lahat, una-una sa paghahanap ng trabaho. Pero habang bata tayo at huwag natin pangunahan ng takot yung ating sarili, try lang ng try. Huwag natin hayaan tayo ang sumuko, hayaan natin sila ang sumuko sa atin. Yun lang, thank you. Namin na ipuntan dahil sa aming punta Japan. Ulitin ko po, sana po pumasok kayo sa PNPC para po sa inyong future is makapag-prepare din po kayo. Matemas! Hi, go again! Hey!